2:00 ng hapon ng Biyernes, March 14 sa The Hague, Netherlands. 9:00 naman ng gabi sa Pilipinas ang nakatakdang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito ng kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito dahil sa umano'y extrajudicial killings o EJ case mula noong siya ay Davao City Mayor pa lamang hanggang maging Pangulo ng Pilipinas mula November 2011 hanggang March 16, 2019. Ang initial appearance ni Duterte sa pre-trial ng ICC ay 2 araw matapos siyang isuko ng Philippine government. Ayon sa proseso ng pagdinig, i-verify ng hurado ang pagkakakilanlan ng dating Pangulo. Kasunod nito ay papipiliin siya ng wikang gagamitin sa pagdinig para makasunod sa mga proseso. Ipaalam sa kanya ang mga kinakaharap niyang kaso at karapatan sa ilalim ng Rome Statute, ang founding treaty ng ICC. Sa initial appearance, si Attorney Salvador Medeldea na dati niyang executive secretary ang kakatawan sa kanya. Base ito sa kahilingan sa ICC mismo ng dating Pangulo. Hindi naman hihinga ng plea si Duterte para sa public appearance. Binubuo ang pre-trial chamber ni na Judge Liulia Motok bilang presiding judge, kasama sina Judges Rain Adelaide Sophie Alapino Gansu at Maria del Socorro Flores Lira. Huling nakita ang dating Pangulo sa pamamagitan ng isang video na ini-upload sa social media page nito bago lumapag sa The Hague, March 13. Dinala si Duterte sa isang Dutch prison complex sa Scheveningen, The Hague, Netherlands, kung saan sumailalim ito sa isang medical examination. Sa private cell naman ng isang ICC detainee, mayroong lababo, toilet, higaan, lamesa at bookshelves. May access rin sa iba pang pasilidad ang mga detainee. Binibigyan din sila ng recreational time at maaaring magsagawa ng sports activities. May access din sila sa library, sa mga balita at computer para makapaghanda sa kanilang kaso. Entitled din ang mga detainee na magkaroon ng panahong makipag-usap sa kanilang defense lawyers, consular o diplomatic representative at spiritual advisor. Maaari rin silang bisitahin ng kanilang pamilya. Gayunman, hindi naman open ang detention facility sa pagbisita ng media o general public. Ayon sa impormasyong nakalagay sa website ng ICC, 21 tao ang nakadetine sa ICC Detention Center sa kasalukuyan. Kabilang na ang militia leaders mula sa Sudan, Mali at Central African Republic. Samantala, ilang buwan pagkatapos ng initial appearance ni dating Pangulong Duterte sa ICC pre-trial chamber, inaasahang susundan ito ng hearing para sa confirmation of charges. Kasunod nito, ibababa ng mga judge ang hatol kung nakapagpresenta ba ang prosecutor ng sapat na ebidensya upang ipagpatuloy ang paglilitis. Kung kumpirmado ang mga reklamo, posibleng bumilang pa ng ilang buwan bago magkaroon ng trial sa ilalim ng 3 bagong judges. Inaasahang tatagal naman ng mga taon bago magkaroon ng pinal na desisyon ng ICC sa kaso. Si dating Pangulong Duterte ang kauna-unahang Asian president na kinasuhan at ipinadala sa The Hague, Netherlands para litisin sa ICC. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.